bago maipasa ang Senate Resolution 256 na nagkokondena sa mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. Nakainitan ng sponsor nito na si Senador Kiko Pangilinan at si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Samantala, hinamon naman ang debate ni Senador Rodanto Marcoleta si Commodore J. Tariela bago raw siya sumama sa Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group. May unang balita si Ian Cruz. Matapos umani ng iba't ibang reaksyon ang pahayag na ito ni Senador Rodante Marcoleta. We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. May imbitasyon sa kanya si PCG spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Sumama raw sana ang senador sa Maritime Domain Awareness o MDA flight sa Kalayaan Island Group sa Palawan. I really wanted to bring Senator Marcoleta and Congressman Marcoleta, the Marcoleta father and son duo, para malaman nila na sa Pag-asa may mga kabataang Pilipino rito, may komunidad ng mga Pilipino, hindi ito dapat ipamigay. Tinanong si Marcoleta tungkol sa imbitasyon ni Tariela. Sabi niya, Bago yon, sabi nyo kay Commodore Tariela, kasama si Justice Carpio. And sino ba yung professor sa iyo? Si Batong Bakal. Para sa isang friendly debate. Bago pa yung pagpunta doon. Para sa ganun maayos natin, para sa kapakanan ng ating mga. Isa sa nabanggit ni Marcoleta, si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na dati nang pinuna ang sinabi ni Marcoleta dahil tila inaalingaw-ngaw daw ang posisyon ng China. Sabi ngayon ni Carpio, tinatanggap niya ang hamon ni Marcoleta. Ang topics anya, meron ba talagang West Philippine Sea sa ilalim ng batas? At kung bahagi ba ng WPS ang maritime features ng Kalayaan Island Group? Si UP Institute for Maritime Affairs and the Law of the Sea o IMLOS Director J. Batong Bakal, sinabing hindi na dapat pagdebatehan ang sovereignty at sovereign rights ng bansa. Ang gagawin lang daw nito, ipakita sa mundo na hindi patiyak ang soberanya, karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas dahil mismong mga opisyal ng gobyerno ay pinagdedebatehan pa ito. Ang Sangguniang Bayan ng Kalayaan, Palawan, gumagawa ng resolusyon para ipatanggal ang pahayag ni Marcoleta sa records ng pagdinig ng Commission on Appointments kung saan tinuran ang kontrobersyal na pahayag. Ayon kay Kalayaan Vice Mayor Maurice Philip Alexis Albaida, welcome din sa Kalayaan si Marcoleta anumang oras. Dati nang sinabi ni Marcoleta, wala siyang sinabing ipamigay ng Pilipinas ang KIG at pinaiksi lang ang konteksto ng kanyang sinabi sa CA. Ipinaliwanag niya ulit ang kanyang punto nang talakayin sa plenaryo ang Senate Resolution 256. Sumama na nga po yung napakaraming tao na sinasabi ko raw, i-give up natin ang KIG. Mr. President, kahit kailan hindi ko sinabi yun. Sa Resolution 256, kinokondena ang mga pahayag ng Embahada ng China laban sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas at muling iginiit ang karapatan ng bansa na ipagtanggol ang soberanya nito alinsunod sa international law. Nagkainitan ang sponsor nito na sina Senador Kiko Pangilinan at interpellator na Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Nagsimula ito nang ungkatin ni Cayetano ang caricature ni Chinese President Xi Jinping na inilabas si Tariela. We cannot pass this resolution saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong. If he just simply stated, I love the Philippines, I will fight for our territory, I'll fight for our sovereignty rights, I will do my duty, but sorry, dahil uminit ulo ko, nilabas ko to, pero hindi official yan. Tapos tayo. We beg to disagree, Mr. President, that Mr. Commodore Tariela is mistaken. So- we would not have put this resolution and authored it if we felt Mr. So Tariela. that's what I want to elicit. So the authors of this resolution is saying, pwede. So kung ang official ng presidente is to have certain decorum sa presidente ng China, pwede yung isang general hindi sumunod. Ang sa kanya, bastusin natin yung Pangulo Mr. ng President, isang bansa. that is his interpretation? No. Bastos yun. No, that is your interpretation. No. So if I ask them now... Mr. President, we beg to disagree. Umabot sa puntong sinuspindi ang sesyon. The Department of National Mr. President, Defense tignan has niyo naman po. issued
has issued a statement condemning China's remarks, Mr. No, President. we're not talking about, Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says, It was saying, follow the decorum, Mr. President. Mr. President, kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Mr. President, Mr. President, dito ba sa, let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme not about towards me? China. It's about No, decorum. You're comparing apples Mr. and President, oranges, no, Mr. no, no, no. President. You are simplifying what Session is is a suspended for 1 minute. complicated. Muling uminit ang diskusyon nang itanong ni Cayetano kung anong pahayag daw ba ang kanilang pinag-uusapan na paksa ng resolusyon. Will you supply us or will we annex or add whereases so that we will see ano ba tong statements na to? It's specified, the nature of the statements. So a little bit of research, malalaman mo na which statements were these because this Point refers of to... order, Mr. President. Point of order. What is the point of order? Of The statements of Senator Pangilinan. The nature of his statements. Kayo na mag-research kung ano statements na yun, Mr. President. Sabi niya, pwede daw yun eh. Mr. President, I-research na lang daw natin. I'm not yet done. No, that's why I gave Philippine you, officials, Mr. President, including that's why members, I gave a point of members order. of the Senate. May I just be... I am still It's a point of order, Mr. President. A point of order precedes your precedence. Where is the point My of order, motion Mr. President? for... Where is the point of our Session is motion. suspended. Habang suspendido ang sesyon, nakitang kinausap si Cayetano ni na Senate President Tito Soto at Senate Pro Tempore Ping Lacson. Pagbalik ng sesyon, napagkasunduan ng mga senador na amyendahan ng resolusyon at ilagay ang mga pahayag na hinahanap ni Cayetano. Matapos ang halos 3 oras sa debate, walang tumutol sa pag-adapt ng resolusyon. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Nagkain ng Sandigan Bayan 4th Division for not guilty plea para kay dating Senador Bong Revilla sa kasong graft kaunay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Tumanggi si Revilla na bagain ng plea kaya korte ang nagpasok ng not guilty plea para sa kanya. Not guilty plea rin ang inihain ng dalawang dating taga DPWH Bulacan 1st District Office na sina RJ Dumasig at Juanito Mendoza. Ang 4 pang dati ring taga Bulacan DPWH nauna na naghain ng not guilty plea noong January 28. Iniurong naman ng Sandigan Bayan 3rd Division sa February 16 ang arraignment ni na Revilla at Juanito Mendoza para sa kasong malversation. Kasunod ang kanilang apila sa pagbasura ng kanilang motion to quash. Naghain din ng motion to inhibit ang kampo ni Revilla laban kay Sandigan Bayan 3rd Division Chairman Carl Miranda. Nauna nang sinabi ni Justice Miranda na kapatid niya ang abogado ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagdawit kay Revilla sa kickback sa flood control projects. Sinabi rin ni Justice Miranda na kaibigan niya si Attorney Mon Esguerra, isa sa mga abogado ni Revilla. Git ni Justice Miranda, mahigpit niyang sinusunod ang Code of Conduct nilang mga hukom. Tinawag naman ng prosekusyon na delaying tactical motion ni Revilla. Si former Senator Ramon Bong Revilla ay ginagamit niya lang ang mga remedies na available para sa isang akusado. First statement. I love you all. Solid pa rin daw ang orihinal na Duterte block sa Senado ayon kay Senador Bongo. Sabi ni Go, nananatili silang matibay kahit 3 na lang daw silang maiwan. Hindi rin daw totoong may isa sa kanilang lilipat sa majority. Hindi rin daw niya ipagpapalit ang kanyang prinsipyo para sumali sa mga kasalungat niya ng paniniwala. Kilala sina Go, Senator Robin Padilla at Senator Ronald Bato de la Rosa na mga kaalyado ng pamilya Duterte. Kumusta sa challenge ng Tirada Express ang ilang male lead stars ng Never Say Die? The sounds heard came from a wind-up toy he brought for himself. Huli cam, pag-akyat ng isang aso sa lamesa para kumuha ng ilang pirasong hotdog.
May konting struggle si K-Puso actor Kim Ji-soo, pero naitawid naman ang kanyang script sa GMA Online exclusive video. #never susuko gaya ng karakter niyang si Jin Ho Lee sa Never Say Die. Flawless naman ang delivery ni Rahil Birria na gumaganap bilang Peter Santos sa action drama series. Ang man ng Tirada Express na si David Licauco may pa-tour sa new bus na gamit ang karakter niyang si Andrew Dizon. Uy, ganda ng bus ha. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.